Hi Cancer, this is Job. Welcome back sa ating channel. By the way, Cancer, this is your weekly Gabay Tarot reading ngayong July 6 to 12, 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan, Cancer, kunin nyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin ang may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka ng Cancer, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa'yo ng universe ngayon. Mga parating pa para kay Cancer ngayong July 6 to 12, 2026. Cancer, natuwa ka kasi may taong malapit sa'yo na very loyal sa'yo, very supportive sa'yo. Like napatunayan niya sa'yo na, loyal talagang tong tao to sa akin. Natuwa ako kasi supportive siya sa akin. Yan. Pero then may bago kang kaibigan ha, or bagong kasamahan na magaan ang loob mo sa kanya. Pero then po may bago kayong gamit, bagong pet na nabibigay ito ng pampers sa'yo. Makaka-receive kayo ng magandang balita. Cancer. And congratulations, Cancer, kasi may nakapasa sa test, exam. Yes. So, congrats po. Kung hindi kayo nag-take ng test or exam, pwedeng tao malapit sa'yo. Kung ano yung happiness niya, happiness mo na rin. May mahalagang announcement, makaka-receive ka ng positive result. Kung may tanong kayo, may sagot na sa inyong katanungan, may yes po dito. May nais ka na sinabihan ka dito na basta magkaroon lang ng strong values and good intention, makukuha mo tong nais mo. Success in love, faithfulness, pwede nang naging emotional ka ngayon, Cancer. Okay, may pag-uusap tungkol sa senior, retirement, sa katagalan. Kasi this is paano ba to sabihin, Cancer? Like, offering guidance to some daily problem. Pwedeng ikaw yung nagbigay ng advice, guidance, or pwedeng ikaw yung humingi ng guidance. Okay? Ikaw yung humingi ng guidance, humingi ng advice, or ikaw yung give and take kasi to Ikaw ang naka-receive ng guidance, advice, or ikaw yung nagbigay. May nagsabi nga dito na may wisdom message kasi dito. Like, pwede ikaw yung nag-advise dito. Wisdom message. Or sinabihan ka, patawarin mo na siya. Kailangan mo magkaroon ng forgiveness sa iyong sarili. Sa connection mo sa isang tao. Sa sitwasyon. Yan. Or may nag-ask literal na nag-sorry sa iyo. May tao po dito na may energy dito na isang lalaki more than 40 years old po. Taong malapit to sa'yo. Pwedeng family member, partner, brother, basta lalaki po, malapit sa'yo. Na pwede din siya yung humingi ng ng forgiveness. Pwede siya yung nabigyan ng wisdom message sa'yo. Cancer. Pwede din may kausap kang attorney. Kasi may nag-uusap dito tungkol sa kontrata.
May unpleasant changes dito na parang hindi mo siya tanggap. Pwedeng nabigla ka sa pagbabago na ito. At sabi din dito na may concern sa parating late. May concern sa parating late, sa pending. Pwedeng nang dahil nito na burnout ka. So, kailangan mo ng pahinga. Kasi pag pinipilit mo, maapektuhan kasi yung nararamdaman mo like physical health. So, wag mong pahirapan yung sarili mo, Cancer. Pero wag kayong mag-alala kasi nakikita ko naman dito recovery. So, ito yung i-claim nyo, recovery. Sa mga nahihirapan dyan, nabibigatan dyan, kung ano man itong mga concern nyo, lalo na health concern, magkakaroon po ng recovery. I-claim nyo po. Claim, claim, claim. May mga kausap ka dito. But this time, kanina 'di ba, isang tao na posibleng lalaki na 40 plus 45 plus years old, 40 plus years old. Ngayon, nakikita ko dito, Cancer, grupo na ng tao. Like, ito na yung desisyon ko, okay ba to sa inyo? Kasi i-go ko na to, mag-move forward na ako. Like, pwede din nagbe-brainstorming kayo. May sabi nga dito na nagtatask ka. Like, ito muna yung si option 1 yung pipiliin ko. Kung hindi to mag-work si option 1, proceed si option 2. You're weighing the pros and cons in a situation. So, may gagawa ka ng desisyon. Marami kang kausap. May negotiation, may interview, kasamahan mo to, pwede family mo ito, or kasamahan mo dyan sa isang kwarto. Office ba? Sa bahay ba? Dalawang card po mismo nagsabi dito na kahit may kausap ka, nalilito ka pa rin. Kasi may ano dito, final na. Ito na yung decision ko. Later on, bawi ka na naman. Kumbaga, bawi, laban, bawi, laban, bawi. So, alamin mo kung bakit ba ganyan. Like, bakit ka naglaban, bawi? Bakit ka nagkaroon ng ganyan? Kumbaga, hanapin mo yung sagot sa ganyan. Para matulungan mo yung sarili mo. Kaya pala laban bawi. Kasi may pagdududa ako. Hindi ako confident. Example po iyan. Alamin mo muna para makagawa ka ng best decision. Siyempre, gumawa ka ng konkretong plano. Yung sinabi mo kanina, nag-brainstorming kayo, marami kang kausap, diba? So, kahit may mga kausap ka, at the end of the day, yun nga, laban bawi. So, alamin mo bakit. Para mabigyan mo ng solusyon. May concern po kayo sa isang tao na hindi nag-iingat or responsableng tao. Cancer, may sabi po dito na maging maingat kayo sa isang tao na enemy. Diretsong sinabi ng card niyo dito eh. Baka hindi ka makagawa ng desisyon ng dahil sa tao. Nang dahil sa taong ito.
na pinapakailaman ka. Like, ito na yung ideas ko. Nagsishare ka ng ideas. Tapos, hindi mo yan magagawa, Cancer. That is example lang po, ha. Like, ang intensyon ng taong ito ay guguluhin ka. Para maguluhan ka. At naguluhan ka talaga. So, at least alam mo na, ito pala. So, ano yung dapat gawin? Huwag mo ka na mag-share ng mga ideas dyan. Desisyon ba or plano? Kung pwede po, kung gusto mo. Kasi may ano siya most likely babae to, ha. Pwede na naman lalaki. Pero most of you, babae. Nakipag-rival, nakipag-compete. Pwedeng selosa. Pwedeng naiinggit. Nakisawsaw, naninira. Nangingialam. Basta nangingialam siya na naninira ng koneksyon. Competitor. Tuso, mandaraya, kumbaga package na. Cancer package na. So, may ingat kayo sa kanya, ha. Natawa lang ako kasi parang, ano ba to? Package na package. Yung may nagko-compare, let's say, may sabi sa akin ngayon na, matagal ka ng single, kailan ka ba magjojowa? Pakialam ba niya? Yes, sir, di ba? So, huwag niyong hayaan na masira yung mood mo nang dahil sa taong ito. Kung lumabas ang card na ito, meaning to say, kailangan mo nang maging, put limitation na, maging maingat na sa kanya. Kasi may access siya Like, pinapakialaman ka talaga. Papayag ka ba? Masira mo yung mga desisyon mo dyan, ideas, kung ano man po ito, di ba? Hindi. Wow, may success, may mahigit pa sa success. This is victory. This is satisfaction guaranteed. May nabenta kayo, may mataas ang sales, may milagro magaganap. Ang sabi na yung card, give praise for all of your abundance. This is good luck. Your dreams are coming true. Success through good fortune. This is magandang kapalaran. Dati hindi pabor sa'yo, ngayon pabor na sa'yo. Diba? Bonggang-bongga. So, tagumpay po ito, ha. I-claim nyo po. Deserve nyo po ito, Cancer. Let's proceed po. Kuha tayo ng message for you, Cancer, ngayong July 6 to 12, 2026. Message po para kay Cancer ngayong July 6 to 12, 2026. Work through your fears. New Moon in Scorpio. Okay, so New Moon in Scorpio. Ito ay panahon na malalim na pagbabago. Paggaling, pagharap sa iyong mga kinatatakutan. Kilala ang Scorpio po, kasi New Moon in Scorpio po ito. Kilala ang Scorpio sa pagiging simbolo ng Phoenix, na yung kakayahang bumangon mula sa paghihirap. Like the rising Phoenix na mas naging matatag, na mas maging matapang. So, nais parating ng enerhiyang ito, na ito ang tamang panahon para harapin mo yung mga multo sa nakaraan at mga alalahanin upang makapagbagong buhay. So, pagtuklas sa yung anino, yung shadow work. Ang Scorpio po ay yung in-encourage ka ng
ng Scorpio, energy of Scorpio, na magkaroon ng time for reflection. Yung sinabi din kanina, harapin na yung mga nakatagong takot, insecurities, or trauma na matagal mo nang tinatago. Kumbaga, emotional na paglilinis, releasing. It's about time na i-release mo na ito. So, this is the perfect time na ilabas mo na yung mga negative emotion tulad ng galit, selos, o pangamba na pumipigil sa iyo. Ito kasi yung mga emotion na ito na pumipigil sa iyong umunlad. So, it's about time na i-release mo na ito. Okay, lumabas din to kanina. Natandaan nyo, Cancer, na may selos, galit, yan. So, this is about time na i-release na at magkaroon ng bagong simula. Kumbaga, reset button. So, bagong buwan ito, di ba? New moon. So, ito ang simula ng isang, 6 na buwang cycle para sa muling pagpakilala sa iyong sarili. Ito na ang panahon na muling, kumbaga, i-refresh, restart. I-release mo na yung mga lumang paniniwala mo na hindi na nakatulong sa iyong present. Ayan. So, pasensya na kayo sa ingay sa background. May dumaan, mga sasakyan yata yan. Oo, mga sasakyan nga. Okay, so about sa career mo. So, harapin ang takot sa kabiguan. Oras ta para may go signal dito, ha? Oo. Para sa pag-angat mo. Sa career po, ha? Sa career tayo. So, oras na para mag-apply ka, mag-go ka. Pwede na sa mataas na posisyon na para magkaroon ng promotion. Or simulan mo yung mga negosyong matagal mo nang pinaplano. Kung ano man po ito. Yung parating delay or nakapending siya, nakadraft siya. Basta ito na yung panahon para i-go mo na. Kumbaga, i-overcome mo na yung mga fear na mga reason mo. Yan. It's about time na bigyan ng aksyon. So, tanggalin mo yung takot na hindi mo kaya. Cancer. So, ang Scorpio, new moon Scorpio, nagbibigay ng lakas para sa malaking ambisyon. Kung hindi ka na masaya sa mga ginagawa mo, so it's about time na simulan ng magplano para sa paglilipat. Sa money, so isa-isahin natin. Sa money, suriin mo yung mga utang. Harapin ang katotohanan sa inyong mga bayarin at gumawa ng konkretong plano para mabayaran ang mga ito. So, baguhin mo din ang mindsets ng iyong pera. Again, baguhin ang mindset sa pera. Alisin ang takot na laging mawawala ng pera, yung scarcity mindset. Magtiwala po sa iyong kakayahang kumita. Tapos pag-aralan ng mga pangmatagalang investment at iwasan ng mga biglaang gastos dahil sa takot o emotion. Okay? Kung sa pag-ibig to, sa single muna tayo. Ito ay pagpagaling mula sa nakaraan. So, bitawan mo na yung mga nasaktan ka, galit or trauma mula sa isang relationship sa nakaraan para maka-move on na po ng tuluyan. Harapin ang takot sa rejection. Anong tawag ito? Huwag matakot magbukas ng puso. Like, ang pagiging marupok or tapat ay hindi kahinaan, kundi lakas. Okay? And, basta po may nakita kong dito mas nanguuna yung takot mo sa rejection. So, kailangan mo nang increase mo yung confidence mo. Tapos, itaas ang standard. Alisin ang takot na mapag-isa. Mas mabuting mag-isa kaysa manatili sa taong hindi ka pinahalagan, di ba?
So, sa pag-ibig, sa mga marelasyon po, mm, pag-usapan ng mga seryosong bagay na iniwasan nyo. Tulad ng pera, takot o pangarap sa buhay. Panahon na para harapin, pag-usapan. Iwanan ng selos at control. Ang Scorpio may tendency na maging possessive kasi. Kontrolin ang takot na may iwan o maloko ng walang basihan. Yung kontrolin ng takot na maiwan ka or maloko na walang basehan. Okay? Tapos, magkaroon ng panahon sa isa't isa. Communication is the key eh. Okay? Express mo yung mga gusto mong express. Like, kung ano man tong nakatago sa iyo. Okay? So, work through your fears. New Moon in Scorpio. Cancer. Energy po, Cancer. Cancer, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gusto magpa-reading po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Okay, energy. Kinuha ko to kasi naka-align to. Like, nag-clarify dito sa tarot cards mo. Work through your fears. So, kung harapin mo tong fear na ito, doubt, hesitation, struggles, challenges, at mag-move forward ka with courage, ma-overcome mo ito. Nag-clarify po siya ha. Dito. So, maging matatag po. Dahil ma-overcome mo yung struggles or challenges. Kasi hinarap mo eh. Be confident, increase your confidence. And you have a confidence and persistence, lalo na sa career mo. Gustong-gusto mo maging successful sa mga ginagawa mo. So, don't give up. Don't doubt your strength. Career and money ba to? Love and romance pa. Andito pa rin eh, yung sinabi kanina sa relasyon, na share your opinion o problema. Yung matagal mo nang tinatago, i-release mo na yan. Panahon na para pag-usapan yan. Kasi mukhang hindi niya talaga alam kung paano ka i-approach or kung paano ka intindihin. Kasi parang hindi ka niya kuha. So it's about time na i-release mo na. Like, sabihin mo siya kung ano talaga yung nakatago sa iyo. Kasi mukhang hindi ka niya naintindihan mo. Pwede na naguluhan siya sa iyo. So, pag-usapan niyo po. May makilala kang mabubuting tao, masaya ka kasi nagkaroon ng tapat na kaibigan. May kausap ka dito eh. Pwedeng ikaw to or pwedeng inner child mo or pwedeng literal talaga na may kausap ka ng bata pa sa'yo. Nag-uusap kayo tungkol sa mga gusto sa buhay. Makaka-receive din kayo ng magandang balita. Lumabas din siya dito. Magandang balita, i-claim niyo po.
May job offer or any kind of opportunity na nakaline sa career and money mo na very excited ka. Sobrang busy mo, lalo na sa trabaho, Cancer. Basta wag niyo lang kalimutan na i-prioritize mo yung task na may time management. Kasi mukhang may deadline, umaasa. Just make sure you can deliver on your promises po. Sa career and money niyo po, Cancer. Cancer, may opportunities ha. Andito pa rin yung opportunities na lumabas din kanina. Huwag niyong hayaan mawala. Okay? Yan ang sabi ng card. Unang sinabi na huwag niyong hayaan mawala. Kasi baka nag-hesitate ka for too long. Yan. Tapos, at the end of the day, dyan ka pa na-realize mo na importante pala. Yan. So, huwag niyong sayangin sana kung pwede po kung gusto niyo yung opportunities na dumating sa inyo. So, career and money tayo. So, may parating na opportunity and your finances are improving also. And nakikita ko naman dito yung increased confidence niyo po, which is lumabas din dito. Andito yung makakatanggap ka ng mensahe. Oh, may gusto mag-reach out sa'yo. Gusto niyang humingi ng sorry. Magandang balita pa rin to. Tatlong card na po mismo nagsabi na makakatanggap kayo ng magandang balita. I-claim niyo po ha. Claim, 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 claim. Anong tawag nito? Cancer? So, ilang beses lumabas yung good news, diba? I-claim niyo po yan, ha? At, Cancer, may sabi kasi ang card mo dito. Naalala niyo yung manloloko? Kanina. Lumabas kasi siya dito. Pwedeng nangyari to sa nakaraan, na idala-dala mo hanggang ngayon, na kailangan na i-release yan. Kung hindi man nangyari to sa nakaraan, kailangan maging maingat ka ngayon. Lalo na sa kaperahan na, maging maingat kayo kasi may manloloko dito eh. Scammer. Scammer po. So, sayang kasi kung pera to. Naku, sayang talaga yan. So, kailangan ingatan. Kung may nag-o-offer sa'yo dyan, kasi binigay to eh, nag-o-offer. So, kung may nag-o-offer sa'yo dyan, pag-isipan na mabuti. Pwede din po nag-iisip kang gasahin mo yung pera mong inipon. So, pag-isipan mo na mabuti. At the end of the day, kayo naman po yung mag-decide niyan eh. Kasi buhay niyo po yan. Pera niyo po yan. Basta po, mag-ingat kayo sa manloloko ha. Kung pwede po. Let's say, nangyari na to, nabitbit mo hanggang ngayon. So, same pa rin yung sinabi dito na release. I-release mo na to. Pag-release mo na ito, may new direction na parating sa'yo. Yes. So, may new direction ha. Kailangan mag-move forward ka na. Pero din po loss of connection ito. Pero may binigay kasi. So, mag-ingat na lang kayo sa manlolokong tao. Lumabas din kanina, di ba? Okay, Cancer. Kung gusto nyo ma-notify kayo, ma-prompt kayo, like mapanood nyo po yung premiere ng video natin, i-click nyo po yung bell notification dyan. Kung hindi nyo po alam, magpaturo po. Huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. Nag-offer po ako ng rush reading. Kung gusto nyo po, comment down personal reading at antayin yung reply ko. Love and romance.
Oh, may tampuhan dito. May pagkakamali kasi dito. Actually, kayong dalawa nagkamali, sabi ng card. Accept your mistakes as well sa person na ito so you can successfully let the past go. Maaari din na magpapakita yung pwede ikaw to ha, na magbibigay ng aksyon or pwedeng siya. Kung hindi man ikaw to, pwedeng siya. Na dating malapit sa'yo na nagkaroon ka ng loss of connection at ngayon may balak siyang bumalik sa'yo. So, seek forgiveness in order to move forward. Naalala nyo kanina na may maghihingi ng tawad. Kung hindi man ikaw to, pwedeng siya po. Ay wow, this card means may pagbubunga mabuti na parating. Pwedeng bagay or pagbubuntis. Yes, and remember to practice self-love ha. Nagkaroon ka ng time sa iyong sarili o sa inyong pamilya. By the way, bago ko makalimutan, happy birthday po, Cancer. Tama 'di ba? Cancer, so check ko. Oh, tama. Happy birthday po, Cancer. And sinabi dito na gusto mo pag-isa para makapag-isip at makapagpahinga. So, pwedeng tahimik ka lang ngayon. Kasi gagawa ka ng desisyon eh. Okay? So, yan po. Pag-imali niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Cancer, see you tomorrow. Maraming salamat po.